Sa loob ng dungeon o piitan, isang hero na nagngangalang Spectre ang nakatagpo ng boss na kilala bilang Frost Queen. Tinutuya siya, inakusahan siya na hinayaan niyang mamatay ang kanyang mga kasama para lang makaabot sa kanya, ngunit pinatahimik siya nito. Isang matinding labanan ang naganap sa pagitan nila. Nagpalitan sila ng malalakas na atake at umiiwas sa mga pag-atake ng may mabilis na mga paggalaw. Ang bawat pagsubok na nalampasan niya ay nagpalakas ng kanyang kumpiyansa, na nagbigay ng isang matinding pinsala sa Frost Queen. Sa pagkatalo nito, isang kislap ng liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata, at may lumabas na notification na nagsasabi na inaabsorb niya ang kapangyarihan ng Frost Queen. Nabalot siya ng yelo at pumasok sa isang estado ng hibernation hanggang sa ganap niyang naabsorb ang nucleus ng Frost Queen. Makalipas ang 25 taon, sa kasalukuyang araw ng 2024, naalala pa rin ng lahat si Spectre at ang kanyang mga kasama bilang ang 5 bayani na tumalo sa Frost Queen. Pagkatapos ng kanilang tagumpay, maraming mga safe zone ang lumitaw sa Earth. Ang mga bayani ay nagyayelo na sila'y ipinapakita. Gayunpaman, napansin ng isang mapagmasid na bata ang paggalaw sa loob ng isa sa mga nakapirming estatwa. Hindi pinansin ito ng nagtatanghal, na sinasabing ang reinforced glass wall na nakapalibot sa mga estatwa ay kinokontrol sa temperatura sa lahat ng oras. Sa gulat ng lahat, ang estatwa ni Spectre ay nagsimulang yumanig sa salamin sa dingding. May lumabas na notification, binabati siya sa pag-absorb ng 100% ng nucleus ng Frost Queen at pagkakaroon ng bagong kasanayan na tinatawag na Frost X. Nalilito sa lahat ng nangyayari, nawalan ng malay si Spectre. Si Spectre ay nagising sa ospital, at siya ay nagulat nang malaman na siya ay nagyayelo sa loob ng 1/4 ng isang siglo, at ang kanyang katawan ay nanghihina. Pumasok ang doktor sa silid at ipinaalam sa kanya na nais siyang makilala ng presidente ng Player Association. Tinanong ni Spectre kung kilala niya ang Pangulo, at isinasalang-alang na makikipag-usap lamang siya sa meeting kung malapit silang magkaibigan. Ibinunyag ng doktor na ang presidente ng asosasyon ng manlalaro ay talagang malapit niyang kaibigan. Nagtataka tungkol sa pagkakakilanlan ng kaibigang ito, napagtanto ni Spectre na walang maraming tao na ituturing na malapit sa kanya. Pinag-iisipan niya ang mapayapang mundo na matagal na niyang inaasam at ng kanyang mga kasama, na nagpas siyang tinanggal ang kanyang maskara dahil naniniwala siya na ang mundong ito ay hindi na nangangailangan ng mga bayani. Ang doktor ay hindi sigurado kung paano tutugon sa paghahayag ni Spectre. Hindi nagtagal, dumating ang presidente ng asosasyon ng manlalaro upang magbigay ng paliwanag. Nagulat si Spectre nang makita ang isang pamilyar na mukha at nagtanong kung ang tao bang ito ay si Daiko, kung saan napahiya ang presidente at pinaalis ang lahat sa silid, na tinawag si Spectre sa kanyang tunay na pangalan, Jinho. Sinabi ng Pangulo na siya ay mukhang eksaktong kapareho ng dati. Tinukso ni Jinho ang Pangulo kung saan pinagalitan siya ng Pangulo at nakaramdam ng katangahan sa pag-asa sa isang sentimental na muling pagkikita. Pagkatapos ay nagtanong si Jinho tungkol sa reaksyon ng doktor at ang dahilan sa likod ng nakakagulat na kapaligiran kung kailan naging maayos ang lahat. Ipinaliwanag ng presidente ang mga pangyayari sa nakalipas na 25 taon. Matapos talunin ang Frost Queen at makatanggap ng mensaheng nagpapahayag ng tagumpay at ang paglitaw ng safe zone, ang mga tao sa buong mundo ay nagkaroon ng pag-asa. Gayunpaman, ang kanilang kaligayahan ay panandalian ng lumitaw ang isa pang mensahe, na nagsasabi na ang ikalawang palapag ay na-unlock, na nagpapakita na ang Frost Queen ay ang simula pa lamang. Lumabas ang pagkalito at galit ng mga manlalaro, na humantong sa isang malaking pagpupulong na kinasasangkutan ng Player Association, mga politiko, at iba pang stakeholder. Kasunod ng malawak na talakayan, isang expedition squad ang ipinadala upang tuklasin ang hangganan nito. Ang ikalawang palapag ay nagpakita ng masaganang mga pagkakataon, na nagbibigay sa sangkatauhan ng akses sa bagong magic na teknolohiya, resources, at kaalaman. Hindi nagtagal, natuklasan nila na mayroong kabuuang 10 palapag. Naalala ni Jinho na tumagal sila ng 5 taon upang talunin ang Frost Queen at tinatansya na sa loob ng 25 taon, 6 na palapag ang dapat nilang tapusin sana. Bagamat nakikita niya na ang ibang mga manlalaro ay mahina, kaya naman 5 lang sa kanila ang humarap sa Frost Queen, inayos ang kanyang pagtatansya, ipinapalagay niya na dapat ay umabot sila ng hindi bababa sa ika-5 palapag.
Tinanong niya ang Pangulo kung saang palapag sila kasalukuyang naruroon. Ang Pangulo ay tumugon ng may pagkadismaya, na ipinagtapat na sa nakalipas na 25 taon, ang sangkatauhan ay nagawa lamang na tapusin ang ikalawang palapag. Nadismaya at nagalit si Jinho, na nagtatanong sa dahilan sa likod ng mabagal na pag-unlad na ito. Ipinaliwanag ng Pangulo na ang ikatlong palapag ay isang rehiyon ng bulkan, at iilan lamang sa mga manlalaro na may resistance sa matinding init ang maaaring tumungo doon. Pagkatapos ng mahabang panahon, natuklasan nila ang isang altar sa gitna ng dagat ng lava. Gayunpaman, ang altar na ito ay nangangailangan ng nucleus ng Frost Queen upang palamigin ang kapaligiran. Kinakabahan, tinanong ni Jinho kung natagpuan nila ang nucleus. Ang presidente, na nakaramdam ng kahihiyan, ay humingi ng paumanhin at inihayag na sa kabila ng malawakang paghahanap, hindi nila mahanap ang nucleus. Na-guilty si Jinho dahil na-absorb niya ang nucleus noon. Sinusubukan niyang aliwin ang presidente, nag-aalok ng katiyakan. Kasunod nito, bumisita si Jinho sa isang museo kung saan nakatayo ang mga estatwa ng kanyang mga kaibigan. Pagkaupo, ibinahagi niya sa kanila na ang mundo ay naging isang mas magandang lugar na ngayon. Tinatangkilik ang isang tasa ng alak sa bawat isa, habang napansin ni Jinho ang alikabok sa rebulto ng kanyang kaibigan, sinubukan niyang alisin ito, ngunit may bigla ang lumabas na mensahe na nagsasabing kasama ang Frost X, maaari niyang tanggalin ang seal ngunit wala siyang sapat na magic power upang gawin ito. Nang makita ito, napagtanto ni Jinho na may kakayahan siyang ibalik ang kanyang mga kaibigan. Sa pagsusuri sa kanyang status bar, napagtanto ni Jinho na ang kanyang magic power ay kasalukuyang napakababa, at magtatagal ito ng ilang oras para maka-recover. Gayunpaman, napansin niya ang isang skill na tinatawag na Frost na may S-rank, na nagpapahiwatig na malamang na siya lang ang may mas mataas na ranggo. Bukod pa rito, natuklasan niya ang isang title na nakuha niya pagkatapos talunin ng Frost Queen, na nagpapataas ng lahat ng kanyang mga estatistika ng 30 points sa bawat oras na siya ay aakyat sa mas mataas na palapag. Napagtanto ito, naiintindihan niya na hindi lamang siya makakabalik sa kanyang orihinal na antas, ngunit maaari rin siyang maging mas malakas kaysa sa dati sa pamamagitan ng paggamit ng kapangyarihan ng Frost Queen. Ito ay magpapahintulot sa kanya na buhayin ang kanyang team member. Ipinaalam niya sa Pangulo ang kanyang pagnanais na maging isang player muli, na ikinagulat niya dahil palaging bukang bibig ni Jinho ang tungkol sa pagre-retiro sa nakaraan. Ang Pangulo ay nag-aalangan, isinasaalang-alang ang pagkakaroon ng mga bagong demonyo. Ang mga halimaw na ito ay mga player na maling ginagamit ang kanilang mga awakening power upang gumawa ng mga krimen at pagpatay sa pagtugis ng kanilang mga kagustuhan. Naaalala niya, ang mga halimaw na ito ay gustong patayin si Jinho noong nakaraan. Ang tanging paraan para ligtas siyang makabalik ay sa pamamagitan ng pagtanggal sa kanyang player name na Spectre, at ipapalit ito ng kanyang bagong pagkakakilanlan bilang Jinho. Nagtataka sa bagong motibo ni Jinho, tinanong ng Pangulo kung bakit gusto niyang maging player muli. Ipinaliwanag ni Jinho na gusto niyang maabot ang ika-10 palapag at ibinunyag niya na may plano siyang tapusin ang ika-3 palapag. Inamin niya na naabsorb niya ang nucleus ng Frost Queen, na nakita ang presidente na lubos na nabigla, at naging sanhi ng pagtaas ng pressure ng kanyang dugo. Pagkatapos kumalma, tinanong ng Pangulo kung ang desisyon ni Jinho ay hinihimok sa kanyang mga kasama. Ngumiti si Jinho at nakumpirma ito. Gumawa sila ng plano upang ilihim ang pagkakakilanlan ni Jinho at tugunan ang isyu ng doktor na nakakita sa kanyang mukha. Ipinaliwanag ni Jinho na ang lahat ng kanyang kakayahan ay na-sealed, na binabawasan ang kanyang mga estatistika sa level 1. Pagkatapos ay hiniling niya sa Pangulo na tulungan siyang makakuha ng lisensya bilang new player. Gayunpaman, ibinunyag ng Pangulo na ang mga guild ay naging mas makapangyarihan kaysa sa player association at nakasanayan na nilang magsagawa ng mga licensed exams. Sa makatuwid, makukuha lamang ni Jinho ang kanyang lisensya sa pamamagitan ng pagsali sa isang public exam. Sa araw ng pagsusulit, napansin ni Jin ang napakaraming tao na nagtipon para kumuha ng pagsusulit. Umupo siya at ginamit ang isa sa kanyang mga kasanayan sa pag-eavesdrop sa mga pag-uusap sa paligid niya, na nakahanap ng mapayapang kaginhawaan. Habang pinagmamasdan niya ang first examinee na kumuha ng pagsusulit, napagtanto ni Jinho na ang tao ay gumagamit ng sibat.
Naniniwala ang ibang examinees na madaling makakapasa siya sa pagsusulit dahil sa long-range advantage ng spear. Pero gayunpaman, alam ni Jinho na ang isang sibat ay hindi epektibo sa malapitang labanan. Dahil dito, nabigo ang unang examinee dahil binugbog siya ng mga goblins. Pagkatapos ng maraming examinees na nabigo, ito na ang pagkakataon ni Jinho. Hindi humanga ang mga hurado sa mga naunang aplikante na may mga bitbit na iba't ibang armas. Sa sandaling iyon, pumasok na si Jinho para sa pagsusulit. Ang akala ng mga hurado ay isa lamang siyang gumagaya na naman kay Spectre, at naramdaman ng president na siya ay nagpapakitang gilas ng sobra. Nagsimula ang pagsusulit, at mahusay na pinatay ni Jinho ang bawat lumalabas na goblins. Nang lumapit ang mga karagdagang goblins mula sa likuran, mabilis niyang inihagis ang kanyang mga kutsilyo sa kanila. Sinubukan ng ilang mga goblins na tumakas, ngunit mahusay niyang pinatamaan ang mga ito gamit ang sibat at palaso. Habang ang mga natitirang goblins ay sumusugod sa kanya, ipinakita niya ang mga kahangahangang kasanayan sa espada, na natalo silang lahat. Gayunpaman, nagsimulang sumakit ang kanyang katawan dahil nasa level 1 pa lang siya at wala sa tamang kondisyon. Namangha ang mga hurado sa paggamit ni Jinho ng iba't ibang armas at pinuri ang kanyang mga kakayahan. Gayunpaman, nang suriin ang kanyang profile, napansin nila na mayroon lamang siyang D-rank na kasanayan sa armas. Dahil dito, naniniwala sila na hindi siya worth it para bigyan ng investment. Sa kabilang banda, masaya ang presidente ng asosasyon na ang pag-recruit kay Jinho ay isang madaling gawain. Ngunit masama lang ang kanyang loob sa paggawa sa profile ni Jinho. Sa opisina ng presidente, si Jinho ay pinagalitan dahil sa paggawa ng mga kalat sa silid. Pagkatapos ay ipinakita sa kanya ng presidente ang impormasyon sa uncleared gate na hiniling ni Jinho. Tinanong niya si Jinho kung plano niyang pumasok sa gate na iyon sa kasalukuyang level niya. Ipinaliwanag ni Jinho na ang mga tarangkahan ay puno ng mga halimaw at mga bitag na walang habas na aatake sa mga tao. Kabilang sa mga ito, may mga gate na lubhang mapanganib na maging ang mga katawan ng mga veteran players ay naiwan. Ang mga tarangkahang ito ay tinatawag na uncleared gates, at ang beginners na tulad niya ay kayang magtangkang sakupin ang mga ito. Ang mga reward at mga points ng experience sa loob ng gate ay tumataas sa paglipas ng mga oras, na nagbibigay ng mas mabilis na paraan para mag-level up. Nagtatanong ang presidente kung mayroong ligtas na paraan upang isagawa ang hamong ito. Sumagot si Jinho na naghihintay sa kanya ang kanyang mga kaibigan na palayain sila, at sa kalaunan ay kailangan niyang harapin ang mga halimaw na players. Walang oras na sasayangin, kailangan niyang maging mas malakas ng mabilis. Dahil sa pag-unawa sa pagkaapurahan ni Jinho, ang presidente ay naghahanap ng angkop na uncleared gates para sa kanya. Umili sila ng gate na lumitaw 7 taon na ang nakakaraan at nananatiling uncleared. Ang tanging kondisyon para sa tagumpay ay ang mabuhay hanggang sa pagsikat ng araw. Dahil dito, si Jinho ay naging opisyal na nakatali sa asosasyon at humihiling ng permisyon na manatili siya sa gusali ng asosasyon. Pinayagan siya ng presidente na manatili sa isang silid at binigyan siya ng armor na ginawa ni Quan Noe, isang legendary na craftsman. Tinanong ni Jinho kung maaari niyang personal na pasalamatan si Quan Noe. Ngunit ipinaalala sa kanya ng presidente na hindi siya magpapakilala bilang Spectre, at maghihinala ang mga tao kung gagawin niya iyon. Isinuot na ni Jinho ang kanyang kasuotan at nagpa siya na pumasok na sa piitan. Kumpiyansa na pumasok si Jinho sa gate, sa pag-aakalang magiging madali ang mabuhay hanggang sa pagsikat ng araw. Pinag-aaralan niya ang data at napagtanto na ang grupong pumasok ng maaga kaninang umaga ay may pinakamahabang oras ng survival. Si Jinho ay matiyagang naghihintay hanggang sa lumabas ang mga kalaban. Nang may lumabas na undead na nilalang, mabilis niyang tinapos ito. Nag-activate si Jinho ng isang kasanayan na tumutulong sa kanya na madama ang presensya ng mga kaaway, at napagtanto niyang marami pala sila. Ang mga zombie ay naglunsad ng isang pag-atake, pero si Jinho ay mahusay na tinalo ang bawat isa. Pagkatapos ng matinding labanan, nagpahinga siya sandali. Biglang may narinig si Jinho na boses na humihingi ng tulong. Tinuntun niya ang pinagmulan sa isang kabaong at nagtanong tungkol sa taong nasa loob. Ipinaliwanag ng individual na ang lahat ng kanyang mga kaibigan ay namatay, at siya ang tanging nakaligtas.
Inutusan siya ni Jinho na sumigaw ng malakas para matukoy niya ang eksaktong lokasyon. Kasunod ng sigaw, hinanap ni Jinho ang ulo ng tao at sinimulang barilin ang kabaong. Naiintindihan niya kung bakit ang gate na ito ay kumitil ng buhay ng mahigit 100 tao, dahil ito sa halimaw na tinatawag na trigger. Sa loob ng kabaong, ito ay sumambulat, sumisigaw, paano mo nalaman? Nang hindi ito binibigyan ng pagkakataong mag-react, mabilis itong hiniwa ni Jinho sa kalahati. Siya ay nagpatuloy upang tapusin ang natitirang mga zombie at matagumpay na sinakop ang piitan. Lumilitaw ang isang mensahe na nagpapahiwatig na natapos na ni Jinho ang piitan at nag-level up sa level 4. Bilang gantimpala, nakakuha siya ng bagong kasanayan sa C-rank na tinatawag na Confessions of the Dead, na nagpapahintulot sa kanya na tuklasin ang mga alaala ng mga patay. Si Jinho ay nasa sabik tungkol sa hinaharap. Nagulat ang mundo ng matuklasan na natapos ng isang araw ang kilalang Novice's Grave, Curse of Dawn Gate. Tuwang-tuwa ang presidente na hindi pinapansin ang malalaking guild. Muli niyang tinanong si Jinho kung may balak ba siyang ipakita ang kanyang sarili, na sinagot ni Jinho na hindi pa ito ang tamang oras. Gusto niyang maging isang taong hinahangad ng lahat ngunit hindi madaling makuha, at sa huli, malalaman ng mga tao kung sino talaga siya. Inilaan ni Jinho ang kanyang sarili sa pagsasanay at pagpapabuti ng kanyang mga istatistika. Habang tinitingnan ng balita, nakita niya ang isang uncleared gate na tinatawag na Luft's Garden, na lumitaw 9 na taon na ang nakakaraan na may mga halimaw na lumalabas mula dito. Ang gobyerno at asosasyon ay nag-alok ng malaking gantimpala sa sinumang makakatapos sa gate. Sa kabila ng maraming pagtatangka ng buong bansa, walang nagtagumpay. Sa kalaunan, kinailangan nilang humingi ng tulong sa ibang mga bansa at gumastos ng malaking halaga para kumuha ng super rookie, mula sa India na nagngangalang Tashar Vishi, na isang bow genius. Gayunpaman, kahit na si Tashar Vishi sa 22 taong gulang ay nabigo, na nag-iwan sa lahat na walang pag-asa. Nagpa siya si Jinho na maging mas maingat at handa sa anumang mga nakatagong banta na maaaring nagtatago sa loob ng gate. Sinimulan niyang gamitin ang kanyang frost skill. Sa pagpasok sa gate, ang kondisyon para sa pagtapos nito ay talunin ang lahat ng mga halimaw. Nakatagpo si Jinho ng isang maze at matalinong piniling iwasan ito sa ngayon. Nakahanap siya ng isang lugar upang magpahinga, ngunit sa pagsapit ng gabi, nagsimulang lumitaw ang mga halimaw at inatake siya ng mabilis na paggalaw. Pinatay ni Jinho ang mga halimaw, gayunpaman, hindi nagtagal ay napansin niya na mas maraming halimaw ang lumilitaw, at patuloy niyang pinapatay ang lahat ng mga ito. Sa kanya napagtanto na dumadami sila habang pinapatay sila. Habang tumatakbo si Jin, naglulunsad ng pag-atake ang mga halimaw, ngunit mabilis niyang ipinagtanggol ang sarili gamit ang kanyang ice shield. Mahusay na natalo ang lahat ng mga halimaw, matagumpay na natapos ang Luft's Garden. Gayunpaman, siya ay naiwang nagtataka kung paano hindi natalo ng isang tao na mahusay tulad ni Tashar Vishi, isang super rookie, at ng kanyang mga kasamahan sa team ang mga halimaw na ito. Bakit sila nabigo? Nang ibabaw ang curiosity ni Jinho, at nagpasya siyang pumasok sa maze. Sa loob, nakita niya ang mga bangkay ng mga patay na manlalaro, kabilang si Tashar. Naalala niya na si Tashar ay nagtataglay ng Tempest Bow, na nagpapahintulot sa mga arrow na lumipad sa paligid sa isang natatanging paraan. Sa mga bangkay, nakita ni Jinho ang isang notebook na pag-aari ni Tashar. Naintriga, kinuha niya ito at nagsimulang magbasa. Sa kwaderno, ikinwento ni Tashar na inutusan siyang tapusin ang gate sa Korea, alam niyang hindi na siya makakabalik ng buhay. Gayunpaman, nang walang pag-aalinlangan, tinanggap niya ang hamon. Hiniling ng girlfriend ni Tashar na si Zaya na isama siya, at nangako silang babantayan ang isa't isa. Bilang karagdagan kay Zaya, isa sa kanyang mga kaibigan at isa sa mga kaibigan ni Tashar ay sumali din sa ekspedisyon. Pumasok sila sa gate, at lahat ay namangha sa magagandang tanawin. Gayunpaman, pagkagabi, 8 halimaw ang lumitaw, at sinimulan nilang labanan ang mga ito. Sa kanilang sorpresa, dumami ang mga halimaw sa 32 sa oras ng labanan. Nakakalungkot, ang kaibigan ni Tashar ay nasugatan ng husto, at nagpasya silang maghanap ng kanlungan sa maze. Sa kabila ng kanilang pagsisikap, pumanaw ang kaibigan ni Tashar, na nag-iwan ng huling kahilingan kay Tashar na alagaan ang kanyang anak na babae.
Bago dumating ang susunod na pag-atake, nagdarasal siya para sa pagmamakaawa. Kahit papaano, nagawa nilang talunin ang ika-4 na pag-atake ng 120 na halimaw. Nang papalapit na ang ika-5 pag-atake, nananatiling determinado si Tashar na tapusin ang gate, ngunit ang pagod at kalungkutan ay nagsimulang magdulot ng pinsala, at napagtanto nilang hindi na magkakaroon ng ika-6 na pag-atake. Sa panahon ng ika-5 pag-atake, ang kasintahan ni Tashar ay kaunos-lunos na namatay, na nadurog ang kanyang puso. Nakakagulat, inatake siya ng isa sa mga miyembro ng kanilang team mula sa likod, pero makitid na nakaiwas si Tashar sa pag-atake. Napagtanto niya na ang umaatake ay isang halimaw na player. Inamin ng halimaw na hinahabol niya si Tempest Bao Tashar. Lingid sa kaalaman ng halimaw na player, mas maraming halimaw ang papalapit sa kanyang likuran. Nagtagumpay si Tashar na makatakas, iniwan ang halimaw na player upang harapin ang mga galit na mga halimaw na sa kanya ay naakit. Nagtago si Tashar sa maze, ngunit lumalala ang kanyang mga pinsala, at naabot niya ang isang dead end.